to. Ano nang mangyayari kina Escudero, Jinggoy, Villanueva at Revilla? Ha? Bakit sila yung nababanggit natin? Kasi sila yung pinakamayor doon. May iba pang mga senador na nababanggit o dating senador tulad ni dating senador Nancy Binay, si Grace po nababanggit din, actually si Angara nabanggit din, pero ang talagang ah, medyo mabigat ang mga ebidensya at talagang paulit-ulit na binabanggit ay itong apat. Si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva at si Revilla. Ngayon, ano nang mangyayari sa mga ito? Ano na bang status ng kaso sa kanila? O ito mga kabunyog una, wala pang kaso alinman dyan sa apat na yan. Yan ang totoo. Wala pang naisampang kaso dyan. Ako kasi mga kabunyog, pag sinabi nating kaso, ibig sabihin nasa korte. Wala pa sa korte ang apat na yan. Mayroon pa lang criminal complaint. Ibig sabihin, mayroon ng isinampang reklamo sa ombudsman. At base sa investigasyon ng ICI, nirekomenda ng ICI na kasuhan itong si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla. Pagdating kay Chis Escudero, ang rekomendasyon ng ICI, imbestigahan pa ng ombudsman. So ibig sabihin, ang bola ngayon sa apat na ito, nasa ombudsman. Wala pa po sa Sandigan Bayan, nasa ombudsman pa ang bola. Pero wala na sa ICI. Kasi nag-imbestiga na ang ICI sa kanila at ang rekomendasyon ng ICI sa ombudsman, magsampa na ng kaso ang ombudsman para sa tatlo. Kay Villanueva, kay Revilla at kay Jinggoy. Pagdating kay Chis Escudero, Nancy Binay, pag-aralan, mag-imbestiga pa, further investigation pa ang ombudsman. So ngayon, ano nang gagawin ng ombudsman? Ang ombudsman magkakandak ng preliminary investigation. Ito kasi mga kabunyog para lang mailinaw ko, ang common kasing term na ginagamit is investigation. Okay? Pag sinabi nating investigation, tatlong klase. Tatlong klase yan. Yung investigation ng Senado, yung investigation ng Senado at ng Kongreso o ng Kamara, ang tawag diyan, investigation in aid of legislation. Pagdating naman sa ICI, ang ICI, Independent Commission for Infrastructure, investigation yan, parang ang papel ng ICI, fact-finding investigation. Pag-iimbestiga para makumpleto yung mga facts at makatipo ng mga testigo at ebidensya, pag may nakitang sapat na ebidensya at testigo, i-refer ngayon ng ICI sa ombudsman. So, pag-refer sa ombudsman, magsasagawa pa rin ng investigasyon ng ombudsman. Ang tawag naman doon, preliminary investigation. Ang preliminary investigation, papadalhan na ngayon ng subpina yung mga respondents o yung pinaniniwalaang sangkot, papadalhan sila ng subpina para mag-submit ng counter affidavit nila. Pag nakita ngayon ng ombudsman na may probable cause para isampa ang kaso, isasampa na ngayon ang kaso sa Sandigan Bayan. Yan yung procedure. Kaya magkakaiba yung investigation na yan. Ang investigation ng Kongreso ay in aid of legislation. Ang investigation ng ICI, fact-finding investigation. Ang ombudsman, preliminary investigation. Lahat ng apat na yan, si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva at Revilla, nasa ombudsman na ngayon ang bola. Kaya, medyo tama nga na malaman natin, ano ba talaga ang status ni Ombudsman Buying? Kasi malaki ang trabaho na ngayon kay Ombudsman Buying na. Sa kanya na nakasalalay ito, lahat ng ito. Wala na ito sa Senado.
Wala na ito sa Blue Ribbon. Wala na rin ito sa ICI. Nasa ombudsman na. Kasi ang ICI, mayroon ng recommendation ng ICI eh. Ang recommendation ng ICI sa ombudsman, kasuhan si Revilla, si Jinggoy at si Villanueva. Pagdating kay Chis Escudero, ang sabi ng ICI, mag-conduct pa ng further investigation. Bahala na ang ombudsman. So, ang gagawin ngayon ng ombudsman, yung recommendation ng ICI ay i-consider ng ombudsman. Susundin ba ng ombudsman yung recommendation ng ICI? Hindi obligado. Kaya ang obligado sa ombudsman ay conduct ng preliminary investigation. Padalhan ngayon ng complaint affidavit itong sila Jinggoy, si Revilla at si Villanueva, pati si Chis Escudero, padalhan sila para makasagot sila. Pag nasagot na nila yan, pag-submit sila ng counter affidavit, maglalabas na ngayon ng resolution ang ombudsman. Ang resolution ng ombudsman, kung sasampahan nga ng kaso, si Revilla, si Jinggoy, si Villanueva at si Chis. Pag nagsabi ang ombudsman, may basihan, may probable cause, may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction yan, sasampahan na ngayon ng ombudsman yan sa Sandigan Bayan. Mag-i-issue na ngayon ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Yan yung hinihintay ng taong bayan. Yan yung hinihintay ngayon. Ano kaya ang nangyayari sa ngayon? Ako ang sigurado ko, ang nangyayari sa ngayon ganito. Ha? Sigurado tayo ganito ang nangyayari. Siyempre, gumagawa na ng paraan ang apat na yan, si Escudero, si Estrada, si Revilla at saka si Villanueva, gumagawa yan ng paraan na hindi matuloy ang pagkaso sa kanila. Ano kaya ang ginagawa nila? Ay siyempre ginagamit nila ang kanilang koneksyon at kapangyarihan. Halimbawa si Chis Escudero, alam naman natin, dating Senate President yan. Hindi naman yan magiging Senate President kung hindi yan malapit sa Malacanang. Siyempre may koneksyon yan sa administrasyon. Dati siyang Senate President eh. Pangalawa, alam naman natin, veteranong politiko na yan si Chis Escudero. Alam niya na yan. Kaya si Chis Escudero, pinagalaw na rin niya, gumalaw na rin yan. Ginamit na yung kanyang koneksyon dyan, yung kanyang kapangyarihan din. Nakiusap na yan. Pwedeng kay Lisa Araneta, pwedeng direkta kay PBBM, nakiusap na yan. Sino naman ang magsasabing, na din yan, nakiusap na rin yan malamang kay kay Ombudsman Boying. Siyempre, gagawin nila ang lahat. Sa tingin nyo ba sa ganyan kaseryoso na posible silang makasuhan at makulong, hindi nila gagawin ang lahat? Gagawin ang lahat yan. Lalo na si Revilla, nakulong na dati, alam niya na yan. Ganon din si Jinggoy, ayaw na nilang maulit yan. Si Chis, kaya yan kanya-kanyang galaw na yan. Kanya-kanya na yan gamit ng kanilang koneksyon. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, matapos lumabas yung kanilang mga pangalan, nakikita nyo, maiingay pa ba yung apat na yan ngayon? Maiingay ba sila? Kinakalaban ba nila si Boying? Kinakalaban ba nila si PBBM? Hindi. Siyempre gagawa sila ng paraan para makaano sila dyan, malusutan nila yan. Kumbaga sa ngayon, nahaharap sila sa matinding problema. Naharap sila sa matinding problema. Gagawa sila ng paraan na hindi sila matuluyan. Yan mga kabunyog, mga kababayan dyan. Siyempre, halimbawa si Bong Revilla, mananahimik na lang ba siya? Ganon din si Villanueva, si Estrada, si Escudero. Siyempre yung sinasabi nilang hayaang gumulong ang hustisya. Ganyan naman ang standard na linya dyan. Ganyan naman ang standard na linya dyan. Siyempre, gagalaw na yan. Gagalaw na yan hindi gagalaw. Gumalaw na yan. Ngayon, ang hindi natin alam kung anong napag-usapan. Kung anong napag-usapan. Actually, ganyan din yung kung babalikan nyo si Saldico. Si Saldico, nung nababanggit na ang pangalan niya at mainit na siya,
Nakikiusap yan kila Romualdez, kila PBBM siyempre, tulungan siya. Kumbaga, si Saldico, nung naano niya ng mainit na talaga, nakiusap yan, tulungan. Kaya lang, ang natanggap siyempre niya na mensahe, either na, okay, tutulungan ka or hindi. Ay nung bandang huli na nakita na ni Saldico, hindi siya tutulungan, hindi tinanggap ang pakiusap niya. Ibig sabihin, siya talaga yung ilalaglag. Alam niya na yan. Lumaban na ngayon si Saldico. Nagtatago na. Kasi kung hindi, kung inano yan, inassure naman yan na hindi, wag kang mag-alala. Ano lang to? Muro-muro lang to. Oh. Ang malinaw diyan, sila Diskaya, sila Saldico, talagang tinuluyan. Ang tanong ngayon, ito bang si Escudero, si Estrada, si Villanueva, si Revilla ay tutuluyan? Malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Ang sigurado tayo diyan, hindi naman yan sa tingin nyo sa ganyang katinding problema nilang kinakaharap ay ano na lang, parang wala lang, hahayaan na lang nila Escudero, hahayaan na lang nila Villanueva, nila Revilla, nila Estrada. Hindi. Ha? Makikiusap at makikiusap yan kung ano man ang pwedeng pwedeng mayroon diyang pinagbigyan, pwedeng mayroong hindi. Paano natin malalaman yan? Sa susunod na mga araw. Pag yung mga yan, kita nyo, si Escudero, yung problema niya sa Comelec, wala na. Dinismiss na ng Comelec. Dinismiss na ng Comelec. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yung sa Comelec na problema ni Escudero, nagpabor sa kanya ang Comelec. Ayun, yun yung nangyari doon. Pero itong pagdating dito sa ICI, si Escudero hindi sinama ng ICI sa rekomendasyon na kasuhan. Pero si Jinggoy, si Villanueva, at saka si Revilla kasama. Pero nasa ombudsman na ngayon. Kaya ang nangyari dyan, alam nyo, yung mga panahon ng Disyembre, yung sinasabi ni Buying na hintayin nyo, may mga makakasuhan ngayong Disyembre at mayroong mai-issuehan ng arrest warrant. Nung mga panahon na yan, ibig sabihin, wala pang galawan yan. Pero ngayon, gumalaw na. May mga galawan na yan. Kaya nangyayari, may mga hindi natutuloy, may hindi nakakasuhan. Ano yan? Yan yung problema, no? Yan ang problema natin, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga, napanood ko yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, bumaba ang rating ni PBBM dahil daw sa kanyang paglaban sa korupsyon. Hindi ako sang-ayon doon. Hindi ako sang-ayon doon. Si BBM hindi bumagsak dahil sa kampanya niya sa korupsyon. Ang sabi kasi ni Yussi Claire Castro, kung bumagsak man ang rating ni PBBM dahil sa paglaban niya sa korupsyon, hindi niya pinagsisisihan ang ginagawa niya. Sa totoo lang, mga kabunyog, mali. Bumagsak ang rating ni PBBM sa SWS at sa Pulse Asia hindi dahil sa kampanya laban sa korupsyon. Bumagsak ang rating niya dahil sa ang nakikita ng mga tao parang biglang ruminda ang kampanya laban sa korupsyon. Yung pagsulong niya ng kampanya laban sa korupsyon, gusto ng tao yun. Ang ayaw ng tao, ang hindi nagugustuhan ng tao, parang selective ang kampanyang ito. Yung sinasabi na maraming makukulong, mga malalaking isda, walang nangyayari. Yan kaya bumagsak ang rating ni PBBM. Pero yung pagsulong niya ng kampanya, tama yon. Suportado siya ng tao doon. Ang napoprostrate ang tao, yung parang mayroong pinoprotektahan. Kaya tulad ngayon, ito lang mga nangyayari ngayon. Dapat sana 2026 na may makita na ang tao na na gumugulong na ang kampanya laban sa korupsyon. Kasi yung inaasahan noong December,
Hindi nangyari. Bumagsak ang rating dahil walang nakulong na senador o na kongresista. Yan ang totoo. Pero yung kampanya ni PBBM laban sa korupsyon, kumbinsido ang tao doon, tama yun. Tama yun. Sa katunayan, kung hindi siya nagsulong ng kampanya laban sa korupsyon, kung hindi nagsulong si PBBM ng kampanya na yan, ay baka ang tao sobra ang galit sa kanya. Baka nga naibagsak na siya, napatalsik na siya. Kung hindi siya nagsulong ng kampanya laban sa korupsyon at nalaman to ng taong bayan, hindi galing sa kanya, kahit papano nakatulong ito kay PBBM na hindi masyadong magalit ang tao sa kanya. Kasi nakita ng tao na siya ang nagpasimula ng kampanyang ito eh. Di ba? Siya yung nagsabing mahiya naman kayo. Hindi, sa totoo lang. Kung nalaman ito ng taong bayan, hindi mula kay PBBM, ibig sabihin, kung nalaman ito ng taong bayan dahil may mga whistleblowers na lumitaw, ay wala. Mamumroblema si PBBM. Kaya lang, dahil siya ang unang nanawagan siya noon sa kanyang SONA, mahiya naman kayo, at isa-isa niyang sinabi, ito yung mga contractors na nakakuha ng pinakamalalaking kontrata, o yun, nagustuhan ng tao yun. Kaya lang, nung makita ng tao, grabe pala ang korupsyon na to, ang gusto ng tao, may makulong na malalaking isda. Yun ang hindi nangyari. Na-frustrate ang tao. Kaya, bagsak ang rating ni PBBM. So, bagsak ang rating niya hindi dahil sa pagsulong niya ng kampanya sa korupsyon. Bagsak ang rating niya dahil nadidismaya ang tao sa nagiging resulta. Hanggang ngayon, ano ba ang nakulong? Ang nakulong ngayon, mga DPWH officials at saka si Diskaya. May nakulong na ba na congressman? May nakulong na bang senador? Wala pa. Ngayon, medyo ito. Itong sila Chis Escudero, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, sila Revilla, ito ang gustong makita ng taong bayan na makulong. So, pag sa susunod na mga buwan, hindi nakasuhan ang mga ito, lalong babagsak ang rating ni PBBM niya. Kaya sa totoo lang, paano lalakas ang rating ni PBBM? Malaki ang dapat nagampanan ni Vince Dizon. Malaki ang dapat nagampanan ni Ombudsman Buying. Malaki ang dapat nagampanan ni Yussi Claire Castro. Malaki ang dapat nagampanan ni John Vic Rimulya. Bakit malaki ang dapat gampanan? Si Buying Rimulya, dahil nasa kanya na ngayon ang bola. Nasa ombudsman na ang bola. Kapag hindi tinuloy-tuloy ni Buying ang determinadong pagkaso sa mga ito, lalong babagsak ang rating sa survey ni PBBM. Lalong madidismaya ang tao. Kaya sa totoo, nakay Ombudsman Buying na ang malaking dito. Si Vince Dizon? Si Vince Dizon din. Yung dating agresibong ni Vince Dizon na nagugustuhan ng tao, na wala siyang sinasanto, transparency na ginagawa niya, bigla ngayon nagrenda, ayun, hindi maganda yon. At kapag may mga warrant of arrest na, dapat arestuhin kaagad ng PNP, CIDG. Yan naman ang papel ni John Vic Rimulya. At si Yussi Claire Castro bilang tagapagsalita, wag niya nang wag na niyang masyado niyang napupuruhan ang mga Duterte. Tama naman yon. Dapat sagutin niya naman ang bawat atake ng Duterte, natural. Yun ang trabaho niya bilang spokesperson. Pero sa parte ni Yussi Claire Castro, kapag may wag niya nang wag niya nang ipagtanggol yung mga mali. Halimbawa, yung mga officials ng executive, yung mga nadadawit, tulad ni Manny Bunuan, tulad ni Amina Pangandaman, tulad ni Lucas Bersamin, tama na yung ang sabihin niya, hindi yan kinukondina ng Pangulo. Ang instruksyon ng Pangulo, imbestigahan ang mga yan. Kung talagang sangkot ang mga yan, kasuhan. O ganun. Ganun yung ganun ang gawin ni Yussi Claire Castro. Kung gaano katindi ang pag-atake ni Yussi Claire Castro sa mga Duterte, kay Sara, kay Pulong, lahat ng Duterte, dapat ganyan din ang katindi ang atake niya doon sa mga
kasamahan ng administrasyon na nadadawit dito sa mga anomalyang ito. Kasi ang gustong makita ng tao, wala dapat kinukonsente ang administrasyon. Tingnan nyo si Manny Bunuan. Hindi ng mga ebidensya kay Bunuan. O nasaan na si Bunuan? Nasa ibang bansa. Dapat ang presidente makita mo. Galit ang presidente sa ganyan. Galit si Yusek Claire Castro sa ganyan. Dapat ang presidente na mismo at si Yusek Claire Castro ang magsasabi, Senate Pro Tempore Drilon, Blue Ribbon Chairman Drilon, Lacson, Blue Ribbon Committee Chairman Lacson, ang Malacanang, ang palasyo na mismo ang nagsasabi, imbestigahan mo ang mga officials natin ng gabinete. Ganun. Yun yung gustong makita ng taong bayan. Ang gustong makita ngayon ng taong bayan, yung momentum ng kampanya laban sa korupsyon hindi magrenda, lalo dapat umaarangkada. Ang nangyayari ngayon, rumirinda eh. Ngayon, anong nangyari sa kay PBBM? Bumabagsak ang survey rating. Ang sinisisi ni Yusek Claire Castro yung kampanya laban sa korupsyon dahil sa ginawa daw ni PBBM maraming tinamaan kaya bumababa ang Hindi. Kaya bumabagsak si PBBM dahil ang inaasahan ng tao hindi nangyayari. Napakabait ng mga tao, napakabait ng mamamayang Pilipino. Hindi nga natin ginawa ang katulad ng ginawa ng Indonesia. Hindi nga natin ginawa ang katulad ng ginawa ng Nepal. Hindi nga natin ginawa ang katulad ng Madagascar. Kasi nagtiwala tayo na gagawin ng gobyerno ang dapat. Di ba? Bakit? Ano ba tayo? Yung kaguluhan ba ng Indonesia? Yung kaguluhan ng Nepal ginawa natin? Hindi. Nakita nyo ba yung ginawa sa Nepal? Yung finance minister ng Nepal, pinaghubad ng mga tao, pinatbo dun sa ilog eh. Nakita nyo yun? Yung finance minister ng Nepal, pinahubad, tapos pinatbo dun sa inano ng mga tao. Ginawa ba natin sa Pilipinas yun? Hindi. Ayaw natin nun. Diba? Kasi naniniwala tayo na ang gobyerno ay gagawin ang dapat. Ngayon, ano na tayo January 3 na. January 3 na. Kaya, kumbaga, hindi natin masisisi ang taong bayan kung sa survey ay bumabagsak si PBBM. At ang dapat makita ng mga tao, itong apat na itong senador, si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva, si Revilla, dapat makasuhan na ito ng ombudsman, dapat ma-issue na ito ng arrest warrant at makulong. Kasama ng ilan pang mga kongresista. Yan yun. Pagkatapos makulong itong apat na to, makulong yung mga kongresista, dapat pabalikin na dito, gawin ang lahat. Makabalik dito si Bunuan, makabalik dito si Saldico. Yan. Yan ang mga dapat gawin ng administrasyon. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon namamayagpag ang mga Duterte at mga DDS eh. Bumibuelo ng kanilang mga atake si Miao. Bumibuelo ng atake si Libeste. Mga Duterte yan, DDS yan. Bumibuelo ng atake si Lagwanson. Bakit? Kasi ito ang nangyayari. Habang ginagawa dapat ng gobyerno yan, ituloy na din ang impeachment kay Sara. Yung pagkaso ni Trillanes kay Pulong, gagawin na yan ni Trillanes. Kaagad-agad action na rin yan ng ombudsman. Ibig sabihin, magsila Pulong Duterte, magsila Sara Duterte, mag-itong sila Villanueva, magsila Jinggoy, magsila Chis Escudero, lahat dapat yan managot. Pati yung mga nasa gabinete na nag-resign na, imbestigahan at kung may ebidensya, kasuhan din. Yan ang gustong makita ng taong bayan. Kabunyog, yan ang gustong makita. Sa totoo lang, yung sinasabi nating managot ang lahat ng sangkot, ang ibig sabihin nun, si Pulong, si Sara, yon, si Bongo, plus itong sila Jinggoy, si Escudero, si Villanueva, si Revilla, sila Saldico, pati yung mga opisyal ni PBBM, sila Manny Bunuan,
sila Amina Pangandaman, sila Yusek Adrian Bersamin, Ulaybar, yung kaibigan ni Lisa Marcos at kaibigan din ni Chi, si Maynard Ngo. Yan, mga dapat kasuhan na yan. Ito namang mga DDS, kung may ebidensya kayo kay Martin Romualdez, ilabas nyo na para makasuhan din si Martin Romualdez. Ang gusto ng taong bayan, lahat yan makulong. Yan yun. Di ba? Oh. Yan yung ano to eh. Ang gusto ng taong bayan, lahat ng sinasabi ko makulong yan. Makulong si Sara. Oh. Paano makukulong si Sara? I-impeach muna yan. Pag na-impeach yan, matatanggal na yan. Pag na-impeach yan, pwede na yung kasuhan ng kriminal. Pag nakasuhan na yung kriminal, makukulong na yan. Sa ngayon kasi, hindi mo pa yan pwedeng makulong. Kasi impeachable official yan. Tanggalin mo muna sa pagka-vice presidente. Pag natanggal mo na yan sa pagka-vice presidente, kasuhan mo na ng kriminal. Yan ang gagawin kay Sara Duterte. Si Pulong, kasuhan na rin niya ni Trillanes. Pagkaso ni Trillanes, galaw na ang ombudsman. Ikulong na yan. Ang gustong makita ng taong bayan, makulong ang mga Duterte, makulong sila Bongo, makulong si Pulong, makulong itong sila Chis, makulong si Jinggoy, makulong si Villanueva, Revilla, makulong din yung mga gabinete ni Marcos na sangkot. Kung si Martin Romualdez may ebidensya ang mga DDS, sampahan nyo na ng kaso para makulong na din. Yan. Testingin nyong gawin yan. Mangyari yan. Biglang tataas ang rating ng presidente. Di ba? Yan yung gustong makita ng taong bayan. Yan yung gusto. Oh. Ano yun eh? Mabait nga tayo eh. Mabait nga tayo eh. Hindi tayo tumulad sa sa Nepal. Kung nakita nyo yung nangyari sa Nepal, pinatakbo ng mga tao yung Minister of Finance, hubad. Nakahubad doon sa tumatakbo doon sa ilog. Oh, di ba? Yan yung nangyari. Ayaw naman natin mangyari yan sa atin. Ayaw natin yan. Kaya, pinagkatiwala natin sa presidente, pinagkatiwala natin sa ICI, pinagkatiwala natin sa ombudsman. O, yan yun. Pero, huwag ninyong sasagarin ang pasensya ng taong bayan. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang totoong sitwasyon natin. Ngayon, matitest ang kaseryosohan ng gobyerno sa kampanya laban sa korupsyon sa 4 na ito. Matitest dito sa 4 na to. Pag hindi nakasuhan yung 4 na yan, pag hindi yan nakulong yung mga yan, wala na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.